Amen. Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa ating lahat at lalong higit sa ating Diyos sa buhay. Ganon din po sa mga kasama namin via live stream. A blessed morning po sa inyong lahat and welcome po ang bawat isa sa gawain ng Lord sa umaga pong ito. At paalala lang po, wag po natin kakalimutan i-like and i-share yung ating pong live stream sa umagang ito upang sa gayon po ay sa pamamagitan po ng live po na ito ay mas marami pa po ang makakilala sa Panginoon. Amen. So, amen. Bago po tayo magsimula, nais ko lamang pong basahin ang verse po na ito. Sabi po sa Matthew 6 verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Amen. So, unahin lamang po natin palagi ang Lord sa ating mga buhay at ang lahat ng bagay ay itatagdag niya po sa atin ang higit pa po sa inaasahan po natin. Amen po ba doon? Dahil kapag may Lord po tayo, wala po tayong talo. Pag may Lord po tayo, never po tayong matatalo. Amen po ba doon? Amen. So, sabi nga po sa isang kanta, kay Kristo Jesus, buhay mo'y walang talo. Kay Kristo Jesus, buhay mo'y palaging panalo. Amen. Amen po ba doon? So, kaya po sa umagang po ito, ibigay po natin yung pinaka-the best na papuri para po sa Lord. So tayo pong lahat ay tumayo at pangungunahan po tayo ni Ma'am Carol sa opening prayer at ng worship team. Yes, hallelujah, Lord. Kami patuloy na magpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa buong linggo itong, Panginoon, sa pagpapala, sa kalakasan at sa kagalingan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. I lean now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Yes, Jesus. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust.
Hallelujah, Jesus. Mananatili kami sa iyo, Panginoon, kailanman. We will be still, Father God. Ano mang mangyari sa aming kapaligiran, Panginoon. Sapagkat sabi mo sa iyong mga salita, Lord, hindi mo kami iiwan na pababayaan man, Father. Yung mga nangyayari, Panginoon, sa buong mundo, Lord God. Kaya sa umagang ito, patuloy kami nagpupulit, nagpapasalamat. Salamat po sa araw ng linggo na kami makakapahinga sa iyong presensya, Panginoon. Mula Lunes hanggang Sabado, kami po ay pagod sa mga trabaho sa bahay. Bilang mga magulang, bilang mga anak, mga estudyante, Lord, salamat at may linggo na kami makakapagpahinga, Panginoon. Kaya salamat. Sa umagang ito, dinadalangin po namin ang aming pananambahan. Kilala mo ang buhay ng bawat isa, wala kaming maililihim sa iyo. Minsan may mga nasasabi kami, nagagawa, naiisip na hindi ka lugod-lugod sa iyong dakilang harapan. Kaya patuloy po kami nagpapalinis na iyong dugong banal, Ama. Lord, salamat sa kalinisan at malaya na kaming makadudulog sa trono ng iyong biyaya at pagpapala dyan sa langit na bayan. Salamat. Patuloy namin dalangin sa lahat ng itatayo mo. Sa opening prayer, Panginoon, sa mga worship leader, sa mga tutugtog, sa operatory prayer, sa closing prayer, at lalo-lalo na sa iyong mensahero na dadaluyan ng iyong mga salita. Ikaw po ang manguna sa kanyang buhay. Itago mo siya sa likod sa krus mo, Panginoon. Lord, salamat. Yung mga lalabas sa kanyang bibig ay magiging katatagan ng pananampalataya ng buhay ng bawat isa. At lalabas kami na sa lugaring ito, bitbit ang biyaya at pagkapala na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po at alam na po namin nagtagumpay na, Panginoon, ang aming pananambahan. Sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen! A happy and blessed Sunday, Church! Handa na po ba tayong magpuri sa Panginoon? Isa nga pong malakas at the best na palakpak para sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Pumalakpak po ang pinagaling ng Panginoon. Amen! Pumalakpak po ang pinagpala ng Panginoon. Hallelujah! At pumalakpak po ang binigyan ng buhay na walang hanggan ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos dahil siya po ay mabuti at tapat sa ating mga buhay. Amen! I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. We're trading our sickness, oh Jesus. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say, church, we say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We say, yes, Lord. Hallelujah. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I am pressed, but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down, but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure. That His joy is gonna be my strength. Yes, Jesus. Though my sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. We're trading our sickness, oh Jesus. I'm trading my sickness. I'm trading my pain.
Yes, hallelujah, Lord. We'll continue to worship you, O God, this morning. Dahil alam namin sa kahit anong panahon o sitwasyon, ika'y palaging nariyan. Palagi kang nariyan para gumabay sa amin, Lord Father God. Palagi kang nariyan para bigyan kami ng kapayapaan. Hallelujah, hallelujah. Kaya't patuloy kami magpapasalamat sa iyo, Ama. Patuloy ka naming aawitan ngayong umaga. Hallelujah, hallelujah. Let's give all the highest praise and honor to our Jesus. Hallelujah, hallelujah. I remember how you provided, how you held me through the night, and I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under, 'cause you were always on time. And Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me, 'cause you were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. And I remember how you carried when I couldn't take a step. And I remember how you loved me when I couldn't love myself. Jesus, I was lost in the water, but I never went under, 'cause you were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me, and you were always on time. You were always, always, 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 always on time. You were It's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you.
'cause you were always on time. And Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me, and you were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, Jesus. I was lost in the water, but I never went under, 'cause you were always on time. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me, and you were always on time. You were always, always, 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 always on time, Jesus.
Lord, you hide me, and you call me yours. Lord, you comfort, you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me yours. Lord, you comfort, you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me yours. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. When I say your name, when I say your name, I know there is healing. When I say your name, I'm no longer lacking. When I say your name, you're drawing me in your embrace. In Jesus' name, I'm defeated rising. In Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, you're drawing me in your embrace. In Jesus' name, I know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, you're drawing me in your embrace. In Jesus' name, I see faith arising. In Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, you're drawing me in your embrace. In Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. Yes, O God. Sabi niyo po sa Mateo 11:28, O Diyos, lumapit kami lahat ng napapagal, na may bigitang lubha. Sa aming mga pasanin, bibigyan niyo po kami ng kapahingahan. Sa pangalan mo, Jesus, may kagalingan. Sa pangalan mo, Jesus, may kaligtasan.
Sa pangalan mo, Jesus, may kapatawaran. Sa pangalan mo, Jesus, may kalakasan. Muli nyo kaming dalawin ngayong umaga. Kami na naririto. At ganoon din po yung mga followers namin, viewers sa iba't ibang bansa. Salamat po Diyos, kami lubusan nagpapakumbaba at inaamin. Wala po kami magagawa kung kami po hiwalay sa inyo. Dahil lamang sa inyong habag at grasya, kaya kami may hininga, lakas. Kaya patuloy ka namin pupurihin. May magandang bagay kayong gagawin sa araw na ito, ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So, glory to God po. Sabihin niyo po sa katabi niyo, papagalingin ka ni Lord ngayon. Amen. Kasi po, ang Diyos po natin ay Diyos na mahabagin. O siya po ay magpagaling, hindi lamang physical, pati po spiritual. Amen? So, salamat po kay Lord. At kasama natin si paring Boy Boy. Amen? At saka si Kuya Piling. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa mga katatayan kay si Ate Peli ba yun? Ate Peli? Amen. Praise God. So, masaya po tayo pagka may mga kaluluwa tayong nakakasama. No? May mga bagong kaluluwa. Kagaya po ng isang baby, kapag may bagong panganak sa pamilya ay sobrang saya. Ano ho? Hindi lang po tayo masaya, pati pong kalangitan. Ano ho? Siyempre, pati po yung taong naliligtas. So, salamat po sa patuloy niyo pong pag-share at ngayon pong panahong ito ay talagang sa aking paghayon itong week na ito, napakarami pong may mga sakit. May mga nasa ospital, yung mga na-encounter natin. Pero ang ating Diyos ay Jehovah Rapha. Amen? Kahit anong sakit, kayang-kaya niyang pagalingin. Sapagkat sa pangalan ni Jesus ay may kagalingan. No? Siya po ay Diyos na mahabagin. Kaya ang ating pong pag-aaralan ngayon ay Jesus Compassion. No? So, ang Panginoon Jesus po ay lubhang mahabagin. Ano? Siya po ay nanaog dito sa lupa para hanapit iligtas ang naligaw. Sabi po doon sa Lucas 19 verse 10. No, kasi wala siyang nais mapahamak. No, sabi po doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, gusto po niya iligtas ang lahat ng tao. Ano man ang ating nakaraan, ano man ang ating pinagdaanan, ang mahalaga ay kilalanin natin sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So, yan po yung dakilang layunin ng Diyos sa atin. Kaya kahit sa ating pag-share, marami pong naaabot na kaluluwa sa ibang bansa, lalo na po ngayon, di ba, may mga gera at may mga mahal tayo sa buhay na nasa ibang bansa na kailangan din natin ipanalangin. Ano ho? At the prayer of a righteous man is powerful and effective. Dinirinig tayo ng Diyos sa ating panalangin. Kaya sa isang pamilya po, napakahalaga na may nananalangin. At yan po ay DNA ng Panginoong Jesus. Si Jesus, madaling araw pa, bumabangon na siya. At bago siya humarap sa mundo, bago siya magpagaling, bago siya magpalaya, ay nandoon na una muna niyang kinakausap po ang Diyos. So, sabi doon sa Mark 1:35, madaling araw pa bumabangon na siya. Kaya, yun po ang sekreto ng tagumpay na buhay kapag dinadala natin sa panalangin ano man mga kabigatan natin. Ano? So, Jesus Compassion. Sabi po rito sa Mateo 9:35-36, sabi po rito, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao,
nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito parang mga tupang walang pastol. So, ang keyword doon, nahabag siya. Ano ho? So, kawawa po talaga yung isang taong walang relasyon sa Diyos. Ano ho? Kahit pa makuha natin, ma-achieve natin yung lahat ng bagay sa mundong ito, kung wala naman tayong relationship sa Diyos. Sayang. Amen? Hindi po masamang tayo po'y mag-aral, yumaman, hindi masama yan. No, kasi ang gusto ng Diyos, buhay na ganap at kasya siya ang masama, wala kang relasyon sa Diyos. Wala kang relasyon kay Jesus. Sabi po sa Mark 8:36, makamtan man ng tao ang kayamanan sa buong mundo, kung mapapahamak naman ang kanyang kaysa isang kaluluwa, ay walang kabuluhan ang lahat ng bagay. So sabi rito, what are the results of Jesus' compassion? Ano ba ang nagiging resulta ng habag ni Jesus sa ating buhay? Number 1, He answered when we call. So, yun daw pong habag ng Panginoong Jesus, ito po yung nagre-resulta na kapag tayo po ay nanalangin, diringgin tayo ng Diyos. Kaya sabi mo sa iyong katabi, diringgin ka ng Diyos. No, nakikita po ng Diyos yung ating puso. Kahit hibla ng buhok natin, nakikita niya yan. Ano ho? Sabi po rito, example po nito sa Mark 1:42. Istorya po ito na isang ketongin. Sabi po rito sa Marcos 1:40 hanggang 42, isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Verse 41, nahabag si Jesus sa kitungin. Ano po? Kitang-kita natin, napakamahabagin ni Jesus. Ano? Kaya't hinawakan niya ito at sinabi, oo, nais ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong ng lalaki at siya'y naging malinis. Ano po, alam niyo po, nung kultura po noong panahon ni Moises, kapag ang kalagayan po ng isang taong may ketong, hiwalay po siya sa society. Ano ho? Hindi siya pwedeng makasalimuha sa karamihan ng tao. At nandoon po na sobrang lungkot ng kanyang buhay. Ano ho? Ang katibayan po nito na ang kalagayan ng isang ketong, mababasa po natin ito dito sa Levitico 13, verse 45-46. Ito po yung kultura noong panahon ni Jesus. Ano ho? Ngayon, yung sakit ng ketong, parang may mga nadidiscovery ng gamot Pero nung panahon ngayon, ito po yung kalagayan ng isang may ketong. Sabi po rito sa Levitico 13:45-46, ang taong may sakit sa balat na parang ketong ay dapat magsuot ng sirang damit. Huwag mag-aayos ng buhok. Tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng, marumi ako, marumi ako. Hanggat siya ay may sugat, ituturing siyang marumi at sa labas ng kampo maninirahan. So ano po, makikita natin doon yung kailangan daw ay nakasuot ng sirang damit. Para po identify siya na may ketong. Para po siya iwasan. At kapag ka po may lalapit sa kanya na tao, sisigaw siya ng, marumi ako, marumi ako. Ano ho? Para hindi makahawa. At ang mabigat dito, walang nasa hiwalay siya. Sabi po doon, sa labas ng kampo. Sa labas ng society. Ano ho? At ang mabigat pa po, pagka may ketong ka, nung panahon ngayon, ang tingin sa iyo ng mga tao ay makasalanan. Amen? Yun po yung culture noon. May sakit ka na,
masama pa ang tingin sa iyo ng mga tao. Ano, sa batas po 'yon. Ano ho, sa batas nung panahon na culture noon, no ho. Kasi nung batas yung sinusunod ano ho. So, ang buhay niya, yung binanggit ko kanina, ay sobrang lungkot. Yan po yung kalagayan ng may ketong. Nakakita na po ba kayo ng may ketong? Yung isa pong may ketong, ay, minsan, yung nerve, ano ho, hindi na nakakaramdam. Ano ho? Kaya minsan, pagka yung nerve hindi na nakakaramdam, minsan ay kinakamot niya yung kanyang tahinga, hindi niya alam, nagdurugo na. Kasi wala nang pakaramdam eh. At minsan nga, natatanggal pa yung tahinga, nalalaglag eh. Ganyan po yung sakit na ketong. Ano ho? Siyempre, ang isang ketongin ay sawa ng mapagod. Siyempre, wala kang kasama. Nag-iisa ka lang. Amen? Hello? Sawa ng mag-isa. Sawa ng marumi. At siyempre, sawa na siya sa itsura niya. Pero buti na lang merong mahabaging Diyos, ang Panginoon Hesus. Sabihin mo, buti na lang merong mahabaging Panginoong Hesus. Ano ho? So actually, ito pong ketong, sumisimbolo po ito dun sa dating buhay natin. Ano ho? Dun sa kasalanang naninirahan sa atin. Kung ito po i-interpret natin sa spiritual, dati po tayo ketongin. Amen? Pero itong ketongin na ito, sa literal, lumapit siya kay Jesus. Ano ho? Nagdesisyon siya na kahit bawal. Kasi nga po noon, pag may ketong ka, bawal kang lumapit sa tao. Amen? Ay nung pong panahon ngayon, actually, ang tagpong ito sa Galilea eh. Si Jesus naglilibot-libot po. Doon sa text natin binasa, bayan-bayan. At di ba nakita niya mga tao ay parang tupang walang pastol. Nahabag siya. Kaya ito pong ketongin na ito, narinig niya na ang pangalang Jesus. Popular na po yung pangalan ni Jesus eh. Maraming pinapagaling, may binubuhay. So ito na lang ang kanyang tanging pag-asa. Kaya ang ginawa doon sa binasa natin, di ba? Lumapit siya kay Jesus. Siguro nasa isip niya, magalit na magalit. Basta ako lalapit kay Jesus. Kahit bawal. Siguro sabi niya, kahit makulong ako, kailangan ko si Jesus. Amen? Inilaban niya yun. Lumapit siya kay Jesus, lumuhod siya sa harapan ni Jesus, at nagmakaawa. Di ba sabi niya, kung Lord, kung mararapatin niyo, mapapagaling niyo po ang aking sakit. Amen? So, ang naging response po doon ng Panginoon Jesus ay, siyempre una, nahabag siya. At siyempre, kita niyo po, pagka isang tao po ay mahabagin, hindi siya nandidiri. Amen? Sabi mo siya ang katabi, hindi nandidiri. Si Jesus po hindi natakot. Ang Panginoon Jesus, hindi natakot na mahawahan. Hindi siya natakot na baka lumipat sa kanya yung ketong na yun. Hinawakan niya. Di ba, na-experience niyo po ba yan pagka tayo po'y may habag sa isang tao? Hihipuin natin eh. Lalo na po magulang niyo. Amen? Lalo na yung talagang kadugo mo. Eh kahit pa sino yan, hahawakan mo yan eh. Bakit? Tanungin niyo po ako, bakit? Nahawa ka. Hello? Pero si Jesus, ganun po ang pagtarato ni Jesus sa atin, sa mga tao. Kahit pa sino ka pa man. Kahit pa public enemy number 1 ka ng bansang Pilipinas, inaabot tayo ni Jesus. To make the long story short, pinagaling po yung ketongin. Naging malinis siya. Amen? Kaya, sa buhay natin, kaya yung anumang sakit, kayang-kaya pong pagalingin yan. Naalala ko po nung si Tatang Binong, dinalaw namin ni ilang Lourdes eh. Naghihingalo na po eh. Tatang Binong noon. Naghihingalo na. Balita na sa barangay eh.
Pero alam niyo po ba, sa tangbin, ang pinag-pray natin, Lord, si Jesus naman nagpapagaling eh. Ngayon, namamasyal pa. Minsan pinapasyalan si Uncle Ben. Marami na po tayong kwento sa church na ito na pinagaling. Amen? Our church is a church of answered prayer. Si Jesus po nagpapagaling. Instrumento lamang po tayo. Kaya po, mapapansin natin, parang sinabi ni Jesus na, akin na yung kaitong mo. Inabot eh. Akin na yan. Akin na yung mga kasalanan mo. Gumaling ka. Nasa Bible ba yan? Basahin natin yung Isaiah 53 verse 5. Sabi po rito sa Isaiah 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya'y nasugatan. Amen? Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo'y gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So, kinuha. Kahit paanong karamdaman mo yan, kinuha na yan ni Jesus. Eh, nasabi. Hindi pa ako may sabi. Basahin niyo yung Isaiah 53 verse 5. Dahil sa kanyang hampas, pahirap, tumanggap tayo ng kagalingan. Akin na yung kaitong mo. Akin na yung sakit mo. Gumaling ka. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, magaling ka na. Amen. Sa Jesus po, nagpapagaling. Amen. Supernatural. Salamat sa doktor. Salamat sa gamot. Pero alam niyo po, limitado yan. Kahit pa, kaya nga ang tao, darating yung panahon, hihingi siya ng tulong sa Diyos at yung tulong na yon, hindi kaya ibigay ng tao. Napapansin natin sa ating bansa, di ba? Kahit billion pa ang pera mo, gumastos ka man ng napakarami, pero minsan yung gusto nila mangyari, hindi nila makuha. Bakit? Ang Diyos sa may control. Sabi mo sa iyong katabi, ang Diyos sa may control ng lahat ng bagay. Kaya tayo po nabubuhay lang sa grasya habang sa hininga, yung ating hininga, lakas. Wala naman tayong may pagmamalaki. Ako, nagsasalita sa harapan ninyo. Pwedeng mamayang gabi, kunin ako ni Lord. Pero, pag tayo lumapit naman sa Kanya, kagaya ng kaitongin, nagmakaawa, lumuhod, Lord, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay. Bigyan natin ng dahilan ng Diyos para mabuhay tayo. Amen? Hanggat may nakikita ang Diyos na dahilan para buhayin tayo, bubuhayin niya tayo. Amen? Kasi gusto niya talaga na yun ang purpose niya eh. Gusto niya malakas tayo. Gusto niya ay gamitin tayo. Gusto niya maganap yung purpose niya sa ating buhay. Gusto niya itaas natin siya. Kaya nga pag umaawit tayo, pinaparangalan natin ang Diyos. Kaya palakpakan natin ang Diyos sa music ministry. Kasi kaya tayo pumupunta rito, sinasamba natin siya sa espiritu at katotohanan. Yan ang dahilan kung bakit tayo pinanganak sa mundong ito, para mahalin siya. Kaya pinupuri natin siya at pinaparangalan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? So, mapapansin natin, anak, resulta ng habag ni Jesus sa kaitongin, tinugon ang kanyang panalangin. Ano ang naging resulta nito? Una, napawi ang lungkot. Sabi mo sa iyong katabi, pawi na yan lungkot mo. Kasi alam niyo po, sa presensya ng Diyos, may kagalakan. Dapat talaga ang i-priority ng bawat tao sa mundong ito, presence ni Lord. Kasi pag ang priority natin sa buhay, yung bang gusto mo lagi maramdaman yung presence ni Lord, ba may kapayapaan dyan? May kakontentuhan dyan. Hindi ka maghahanap ng mga bagay na hindi naman po masama mangarap, pero hindi yun talaga ang makakapag-satisfy ng buhay natin. Kundi presence ni Lord. Kaya nga ang tawag sa atin ay
meron tayong anointing ng presence lover. Ibig sabihin noon, mahal natin ang presence ni Lord. Ba yung maranasan mo na kapag nananalangin ka ay bisitahin ka ng Diyos? Minsan naranasan nyo ba na hindi mo mapaliwanag na ang dami mong pagsubok, problema, pero pumapatak lang ang luha mo? Yun po ay presence ni Lord. Kino-comfort ka kasi gusto niya lumakas ka. Para marami kang magawa. Pinapalakas niya yung panloob natin, di ba? Yung resulta ng habag ni Jesus, napawi yung pagiging kawawa niya. Kasi siyempre, tingin niya sa sarili, kawawa siya. Napawi po yung pagod. Kasi alam naman ng Diyos, napapagod tayo eh. Pero ang lahat ng iyan, kapag nagsimula tayo magpakumbaba, nagtapat sa Diyos, siya naman talaga ang makapagpupuno ng kahungkagan nating mga tao. Ano po? Namumuhay nakasama ang komunidad. Dati, hiwalay siya. Para ba nakakulong? Nakita na po ba kayo na nakakulong? Wala siyang nakikita kundi yung palibot lang ng lugar niya. Pero nung nahabag si Jesus, naging kasama niya na yung mga tao sa komunidad. Di ba isang taong bilanggo pagka nakalaya, masaya siya. Nakakapunta siya kung saan niya gusto pumunta. Kaya alam niyo po yung buhay na ibinigay sa atin, tayo'y malaya, ang dami nasa kulungan. Ang daming nasa bilangguan, gusto makalaya, pero tayo malaya eh. Hindi ka ba magpapasalamat sa Lord? Ang dami nating hinahanap eh. Pero kung makikita natin, yung malakas ka, malaya ka, kasama, nakikita mo yung pamilya mo, umaani ka naman, di ba? Hindi naman tayo nagugutom. Yan po yung habag sa atin ng Panginoon. Ano po? At ang resulta noon, nalinis ang kanyang karamihan. Yung kanyang dignidad, ibinangon ng Panginoon. Di ba? Tayo naman, lahat may pinagdaanan eh. Hindi naman tayo karapat-dapat. Pero, tinas tayo ni Lord. Ibinalik yung kung ano talaga yung originality natin. Hindi naman tayo masama eh. Yung iba rito na influensyahan laan. May itinatagong, ang bawat tao, may itinatagong kabutihan sa kanyang puso. Hinahanap lang niya yung talagang, saan ba siya sasaya? Pero alam niyo po, wala naman magpapasaya sa atin kundi yung presence lang ni Lord. Kaya nga dapat, ang bawat isa sa atin ay merong personal na relasyon sa Diyos. Hindi natin makikita sa mundong yan. Yun ay yung pagluhod mo, yung kinakausap mo ang Diyos, panalangin po yun eh. Sabi sa Philippians 4:6, huwag kayo mabalisa sa anumang bagay sa mundong ito. Bagkos, manalangin kayo na may pasasalamat at ang kapayapaan ni Kristo ay maghahari sa inyo pong puso, sa ating puso. No? Nagkaroon siya ng kapayapaan. Amen? Napakasarap nung pinagaling ka, pinalaya ka. Di ba? Ang dami natin magagawa. Amen? At syempre, yung resulta ng habag ng Panginoong Yesus. Nagkaroon ng kapatawaran, kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po? Sabi po sa Jeremiah 33 verse 3,
kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ihahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ano ho? Yung mga kabataan, napakapalad nyo. Ang maging priority natin ay presensya ng Diyos. Lumalim tayo sa devotion. No? Dati po naman, hindi tayo marunong manalangin. Ang bawat isa sa atin, hindi tayo marunong nung araw, hindi tayo nagpe-pray. Amen? Pero alam niyo po, subukan niyo, na bawat desisyon natin, bawat gagawin natin, ipagkatiwala natin sa Diyos. Kasi nga, siya ang may control eh. Amen? Kahit anong bagay pwede niyang gawin sa ating buhay. Yung mga kagalingan, bonus lang yan eh. Amen? Yung mga natatamo natin, mga biyaya, bonus lang yan. Dahil alam na rin ni Jesus yung dulo nung pupuntahan natin. Nakita niya na yung puso natin. Kaya bigyan lagi natin ang dahilan ng Diyos para sagutin yung ating mga panalangin. Hello? Diba nung araw, pagka may minimiti tayo yung panalangin, Lord, ibigay mo lang sa akin ang bagay na ito. Ako'y maglilingkod sa inyo. Makapasalang ako sa board, maglilingkod ako sa iyo. Amen? Makatapos lamang ako, maglilingkod ako sa iyo. Amen? Kasi, minsan marami tayong covenant sa Diyos, nalilimutan natin. Di ba? Nung dalaga pa tayo, ang dami nating covenant sa Lord. Pero nung magkaasawa na tayo, di ba? Nalimutan na natin yung mga ipinangako natin sa Diyos. Alam niyo po, ipinapaalala ng Diyos yan. Yung covenant natin sa Panginoon. Noon, nagpe-pray po ako ng sasakyan, sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng sasakyan. Maglilingkod ako sa iyo. Kasi dati po nakamotor lang ako eh. Pero hindi ko po kinalimutan yun. Marami sa atin na may covenant. Lord, magkabahay lang ako. Maglilingkod ako sa iyo. Paghilingin mo lang yung anak ko. Maglilingkod ako sa iyo. Ibigay mo lang ang bagay na ito. Maglilingkod ako sa iyo. Naalala niyo po ba yun? Kasi ang tao madaling makalimot eh. Marami na po tayong ipinangako sa Diyos. Alam niyo po, may healing na nagaganap. May restoration mula sa ating mga puso na nagaganap po ngayong pong umaga. Kasi po ang Diyos po ay mahabagin. Papawiin niya po yung lungkot. Amen? So bumalik po tayo dun sa covenant po natin sa Panginoon. At alam ng Diyos, nakikita po niya yung puso po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon po. So yun po yung una. Ano po yung una? Na resulta po ng He answer when we call. Yung resulta po ng habag ni Jesus. Pagka tayo po ay tumawag sa Kanya, sasagutin po tayo niya. Amen? Number 2, tayo po rito, He is willing to forgive our sin. Ano? We are not perfect. Ano? Nasa mundo pa tayong ito na maingay. Amen? Manood ka lang sa Facebook, mamaya galit ka na eh. Amen? Hello? Alam niyo po ba yung compassion killer? Kaya ko sinasabi ito, mas mahalaga yung, pareho mo yung intimacy sa Lord eh. Kasi ang mundo mahingay eh. Hindi mo alam kung sinong tama, mali. Dahil sa tayo po ay kulang sa intimacy, mararamdaman natin ang ating sarili na minsan pati tayo nagagalit, di ba? Hello? Kaya bantayan po natin ang ating sarili. Kasi meron pong compassion killer eh.
Ang compassion killer ay yung, siyempre, di ba, yung spirit of criticism. Di ba, minsan nakaka-judge tayo sa ibang tao. Pero kung ang kausap natin ay Panginoon, lumuluhod tayo, dadalhin lagi tayo ng Panginoon sa pagpapakumbaba eh. Amen? Dadalhin palagi tayo ng Diyos sa pangunawa, pagmamahal. Amen? Kasi nga siya po ay mapagpatawad. He is willing to forgive our sin. Sabi po rito sa Mateo 9:2, pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, laksan mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Ano? Grabe si Jesus, ano po? Para po ito yung isang tagpulaang, ano ho, paralitiko naman, yun ang kanya sinabi, pinapatawad ang iyong kasalanan. Kasi ang Diyos po mahabagin. Naalala din niyo po ba yung alibughang anak? Di ba yung alibughang anak po ay nagpakalayo-layo? Ano ho? Mayaman siya eh. Ngayon, kinuha na yung mana niya sa kanyang ama at nilustay niya. Nagbisyo siya at hanggang sa sumagad siya. Yung bang naubos yung kanyang kayamanan. Kasi namuhay siya doon po sa likong pamumuhay eh. No, sabi ng Biblia ay nang babae siya. Amen? Siya po ay siguro bisyo dito, bisyo roon. Hanggang sa siya po ay namasukan na tagapag-alaga ng baboy. At dumanas na halos yung pagkain ng baboy ay kainin niya sa sobrang hirap. At biglang naalala niya, sa bahay ng aking ama, may katulong pa. Pero bakit nararanasan ko ito? Nagkaroon ng, nagising yung senses niya. Sa bahay ng tatay ko, may mga katulong pa. Bakit ko naranasan ito? Bigla siyang nagising. Ano, sabi mo siya katabi, biglang nagising. Now, sabi po rito sa Lucas 15 verse 20 hanggang 22, at siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanawan na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong. Sa ibang salin po, nahabag. Dito naman, matinding awa. Amen? Patakbo siyang sinalubong, niyakap. Amen? Hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Amen? Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suutan ninyo siya ng singsing at bigyan nyo siya ng sandalyas. Kita nyo po yung pagiging mahabagin. Actually, ang nagsasalita dito, Panginoong Jesus. Ito po yung isang talinhaga at ipinapakita niya na siya ay mahabagin. Amen? Ang Diyos. Hindi niya sinumbatan. Hindi niya sinabi dun sa anak na, yan, napala mo. Sinasabi ko sa iyo na mangyayari sa iyo. Hindi niya, kundi niyakap niya. Amen? Nirestore niya. Amen? Kaya ganun ang Diyos. Diba? Tayo naman po, tayo diba, minsan tayo ang lumalayo talaga sa Diyos. Ang totoo niyan, tayo po ang humihiwalay sa Diyos eh. Namamali tayo ng focus eh. Hello? Pero nandun palagi ang Diyos nag-iintay. Sabi mo sa katabi, ang Diyos ay palaging nag-iintay. Ano bang ginawa ng batang ito? Una, nagpakumbaba lang naman siya eh. O, di ba? Nagtapat. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi nyo na po ako karapat-dapat na tawaging anak. Kahit alipin na lang ako. Sa sobrang hirap na nadanas niya, siguro sabi niya kahit taga-tabas na lang ako ng damo dito sa bahay natin, okay lang. Kaysa naman doon sa, nag-aalaga ako doon sa parang na halos pagkain ng baboy kanin ko. Sa sobrang hirap. Pero hindi naman ginawa ng ama eh. Amen? Kasi nga, ang ginawa nung anak, nung bumalik siya sa tatay niya, nagpakumbaba, nagtapat, umamin.
Di ba? Kaya di ba pagka umaamin tayo, Lord, inaamin ko po na wala akong magagawa kung ako hiwalay sa inyo. Nagkamali po ako. Nandun agad ang restoration eh. Amen? Ginawa po yun eh. Kasi yung habag ng Diyos, nararanasan natin kapag tayo po ay nagpakumbaba, nagtapat, umamin. Sabi po rito sa Kawikaan 28 verse 13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Kita niyo po, hindi naman siya sinumbatan ng Ama eh. Niyakap nga siya eh. Sinalubo nga siya eh. Amen? Kasi si Jesus po mahabagin. Sabi mo sa katabi, si Jesus ay mahabagin. Ano? At actually, yan ang susi sa ating bansa, sa lahat ng tao. Yung nakalagay po doon sa 2 Chronica 7 verse 14. Di ba? Paraan para maranasan ng tao ang habag, pagpapatawad, pagliligtas at pagpapala ng Diyos. Sabi po rito sa 2 Chronica 7 verse 14, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay na aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako, talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Ano ho? 4, di ba? Sa isang verse na yan, makikita niyo yung process ng restoration ng buhay ng isang tao. Yan lang, isang verse na yan. 4 ang makikita niyo dyan eh. Una, anak, nakalagay yan dyan. Sabi dito, paraan para manasan ng taong habag, pagpapatawad, pagliligtas, at pagpapala ng Diyos. Una, magpakumbaba. Pangalawa, manalangin. Kausapan natin ang Diyos. Siyempre, pangatlo, sa panahon natin ito, kilalanin natin si Jesus. Kaya nga sabi doon eh, hanapin mo ang Diyos eh. Amen? Kilalanin natin si Jesus na tagapagligtas. At siyempre, talikuran ang kasalanan. Ito po ay parte ng tao. Pero makikita nyo, yung parte ng Diyos gagawin niya. Sabi niya, diringgin ko sila, papatawarin ko sila, ibabalik ko sa kanilang lupain ang kasagana at katiwasayan. May parte ang tao na gagawin, may parte din ang Diyos. Unang parte, yung gagawin ng tao. Magpapakumbaba, mananalangin, kikilalanin si Jesus bilang tagapagligtas, tatalikod sa kasalanan, bubukas yung langit. Sabi niya, diringgin ko kayo. Papatawarin ko kayo, ibabalik ko sa inyong lupain ng kasagana at katiwasayan. Kaya alam niyo po, lahat na nawala sa atin, ibabalik ng Diyos yan. Yung nawalan lakas, ibabalik ng Diyos yan. Amen? Yung mga nawala sa atin, ibabalik lahat yan ng Diyos eh. Kapag nagawa natin to, isang verse yan, pero nandyan ang lahat ang sagot. Sabi mo sa katabi, nandyan ang lahat ang sagot. Amen? Kaya ano po yung pangalawa? He is willing to forgive our sin. Ganyan po yung habag po ng Panginoon Hesus sa ating buhay. Panghuli na po ito. Panghuli, He is ready to help us. Lagi siyang handa para tulungan tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, handa kang tulungan ng Diyos. Alam niyo po, meron po rito istorya po ito ng babae na 12 taon na dinudugo. So, lahat lumapit na siya sa mga doktor, marahil lumapit na rin siya sa mga albularyo, kung saan. Sabi po ng Biblia, halos ay naubos na po ang kanyang kayamanan. At alam niyo po, siyempre, 12 taon. Tagal po noong nagdurusa. Pero nababalitaan din niya si Jesus. No? Si Jesus kasi kilala doon eh, na ang daming pinapagaling, ang daming natutulungan, lumalaya, nagkakaroon ng pag-asa. Ito na lang, sabi niya, kasi ang illustration po dito ng mga Bible scholar, talagang hirap siyang maglakad. Kaya nga sa mga video mapapanood niyo, pagapang siya eh. Pero yung pananampalataya po nito, nung babaeng ito, mahipo ko lang ang laylayan ng Panginoon Hesus, gagaling ako. Mahipo ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoon Hesus, gagaling daw siya. So, sabi po rito sa Marcos chapter 5, verse 32 to 34, subalit
patuloy na lumingon-lingon si Jesus sa paghahanap kung sinong humipo sa damit niya. Amen? Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." Amen? Alam niyo po, napakaraming tao sa tagpong ito. Ang dami. Sisiksikan sila dahil nga marami may sakit eh. Amen? Marami po ang humihingi ng tulong kay Jesus. Ay ito pong babaeng ito, siyempre, dinudugo, mahina yung katawan niya. Pero ang faith niya, mahawakan lang niya yung laylayan ng damit ng Panginoon Jesus. Siguro nasisiko siya, siguro ay nayayak-yak siya. Amen? Pero hindi niya inintindi yun. Amen? Nandoon po yung kanyang pagpupursige. Hello? Hindi siya sumuko. Talaga po na nakibaka siya. Sabi mo siyang katabi, nakibaka siya. Hello? Nandyan anak yan. Sabi dyan ay, ngayon, naramdaman na Jesus. Nag-response si Jesus eh. Ramdam pala ng Panginoon Jesus kung masidhi ang paglapit natin sa Kanya. Yun talagang taimtim tayong nananalangin. Eh, ramdam eh. Sabi mo sa iyong katabi, ramdam eh. Sabi ng Panginoon Jesus, sino yung humipo? Sino yung humipo? Hinahanap ni Jesus. Sabi ng mga alagad, marami pong tao eh. Sabi ni Jesus, may humipo sa akin eh. Ang ibig sabihin po no, may humipo na pananampalataya. Hipo ng may pananampalataya. Yung pananampalatayang hindi sumusuko. Ramdam pala ni Jesus yung kung totoo po yung paglapit natin sa Kanya. Amen? Para bang, yung bang may bagay ka na napakahalaga sa iyo na ipinapanalangin mo. Amen? Lord, ibigay mo lamang ang bagay na ito sa akin eh. Lahat gagawin ko. Amen? Hello? Amen? Eh di ba, kahit nga yung, halimbawa yung lisensya laang sa pagdadrive, di ba, katakot-takot mo ipinanalangin yan eh. Lord, sana makapasa ako pagkuha ng lisensya. Sana wala pong problema. Di ba? Napapatawag ka sa Diyos eh. Hello? Pag may bagay tayong hinihingi sa Diyos, talagang nagiging totoo ang puso natin eh. Amen? Lalo na napakahalaga nung hinihingi mo. Hello? Naranasan niyo po ba yun? Yung lahat gagawin mo, makuha lang yung gusto mo. Hello? At kung ano nung covenant mo sa Diyos. Amen? Nasa isang sulo ka na, pumapatak na lang yung luha mo, na nakikiusap ka sa Diyos. Amen? Ganito itong babaeng ito eh. Kahit magasgas ang mukha niya, saka sisiko ng mga kasama niya, tuloy siya. Amen? Hello? Yung consistent, persistent, nagsusumiksik. Sabi mo sa katabi, nagsusumiksik. Nakipagsiksikan siya kahit mahina ang katawan niya. Maabot ko lamang ang damit ng Panginoon Jesus, yung laylayan, gagaling ako. Amen? Ay ngayon, naramdaman ni Jesus. Kaya sa Jesus, napapansin eh. Napapansin niya yung pag tayo'y tagpakumbaba, nagtapat, umamin. Di ba, unang nangyari po rito, nagtapat siya, umamin siya eh. Sabi nung babae, nagtapat siya ng buong katotohanan. Inamin niya na siya yung humipo. Amen? Hello? Kaya ganun po talaga. Amen? Katangian ng babae, pagtatapat, pagpupursige, pananampalatayang hindi sumusuko. Dahil po ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin. Amen?
At siya po nagkaroon ng kagalingan. Kaya nga ang tao, merong hihingi siya ng tulong sa Diyos na hindi kayang ibigay ng tao. Si Jesus lang makapagbibigay. Amen? At nasumpungan ng babaeng ito na may Jesus. May solusyon pa. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, may solusyon ang anumang problema sa mundong ito. Amen? Kay Jesus may kasagutan. Amen? Sabi po rito, last verse, sabi po rito, Hebreo 4:16. Sabi po rito sa Hebreo 4:16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Kaya ngayong umaga, lalapit po tayo sa Diyos. Sabi po rito, kagaya po nung babae, 12 years na tinudugo, nagporsige siya. Amen? Nagsumiksik siya. Amen? Hello? Kagaya po nung kaitongin, lumuhod siya, nagmakaawa siya. Lahat pinagaling siya ni Lord. Yung alibughang anak, bumalik, niyakap ng Panginoon. Kasi ganyan po kahabagin ang ating Diyos. Ano po? Kaya buhay pa tayo, gagamitin pa tayo ng Diyos. Lahat ng ating karanasan na yan, ikukwento natin yan. Amen? Na ang Diyos ay mabuti, mahabagin, nagliligtas. Tayo po'y tumayo. What are the results of Jesus' compassion? Number 1 po ay He answers when we call. He is willing to forgive our sin. He is ready to help us. Ano po? So, ganyan po na mahabagin ng Diyos. Ama, salamat po ngayong pong umaga. Kayo po ay gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sangkatauhan. Inialay mong anak mong sa Jesus. Kaya po kami ay naligtas. Nagkaroon kami ng kapatawaran at nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po na ngayon buong pagpapakumbaba na kami nagpapasalamat dahil kayo ang aming Diyos sa kagalingan, kalakasan, kaligtasan. There's roar will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Mula sa ating puso, anumang bagyo na ating dinadaanan, pagsubok, malalampasan natin yan. My soul in Christ alone. His power. Habang sinasamba mo ang Diyos, lumalakas ka. Habang sinasamba mo ang Diyos, gumagaling ka. Sa pagsamba pa lamang, lumalakas na tayo. There's roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. The oceans rise and ang nagtitiwala sa Kanya ay nagpapanibagong sigla. Ang lakas natin ay matutulad sa walang pagod ng pakpak na agila. Tatakbo tayo na tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad tayo na lakad, hindi tayo manghihina. Over the flood, and I will be
pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man Ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili. kailan pa man. Mananatili. Kailan pa man. Mananatili. Kailan pa man. Marahil ngayong umaga, marahil sawa ka na sa kapaguran. Marahil sawa ka na sa kapighatian. Marahil sawa ka na sa pagdurusa. Pero sabi ng Panginoon Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga napapagal, nabibigit ang lubha sa inyong pasanin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya kung ngayong kalaang nakapakinig, nasa tahanan ka man, nasa ibang bansa o naririto, sumunod ka sa aking panalangin, sabihin mo lang, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po sa inyong habag. salamat po sa inyong habang. Nanawag ka rito sa lupa Nanaog ka rito sa lupa upang ako'y tulungan. upang ako'y tulungan. Inaamin ko po, Inaamin ko po, ako'y nagkamali. ako'y nagkamali. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. at tagapagligtas. Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin. Lord, nakikita niyo po yung pagpapakumbaba ng mga tao, ama man sila, ina, dalaga, binata, bata. Narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Sila po yung nagpakumbaba, totoong lumapit sa inyo, nagtapat. O Diyos, kagaya nung kitungin, kagaya po nung 12 years na dinudugo. Lord, salamat po na pinagaling nyo sila spiritually. Pinalakas nyo sila physically. Lord, salamat po sa kaligtasang natamo nila. Dalangin ko po, i-bless nyo sila. At mula sa araw na ito, patuloy po silang maglilingkod po sa inyo. Nihalay po namin sa inyo ang aming buhay. Yung nalalabing buhay po namin ay ipaglilingkod po namin sa inyo. O Diyos, at Lord, ngayong umaga, dinadalangin ko po lahat po ng may mga karamdaman. Lord, yung may mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso. Lord, ngayong umaga, hipuin niyo po ang kanilang buhay. O Diyos, from head to foot, Lord, release healing right now in Jesus' name. By the stripe of Jesus, they were healed. Be healed. Salamat po, Diyos. Jesus, your name is healing. Puraba sakanda. Salamat po, Diyos. Pinapalakas niyo sila. Pinapagaling niyo sila. Pinasisiglan niyo sila. Lahat ng nawalang lakas sa kanila, ibabalik niyo po ito right now in Jesus' name. In-name ng sakit. Anumang pangalan ng sakit. Lord, lahat ng may sakit, narito man sa Pilipinas, nasa ibang bansa, anumang pangalan ng sakit ito, mas mataas po ang pangalan na Jesus. Sa pangalan na Jesus, lumalakas sila. Lord, permanent healing. O Diyos, salamat sa doktor, salamat sa gamot. Permanent healing. Pura basika rabakanda. Permanent healing sa katawan ng bawat isa. Right now, in the name of Jesus. Lord, salamat po na lumalakas sila ngayong umaga. Salamat po, Diyos, sa favor. Pura basika rabakanda. Salamat po, Diyos. Yung mga nasa ibang bansa, narito sa Pilipinas, lahat na may sakit, anumang virus ito na gumagala sa aming bansang Pilipinas, Lord, inuutosan namin ito malis sa katawan ng bawat isa, lalo na po yung ubo, sa pangalan ng Jesus. Lahat ng may ubo, right now, sa pangalan ng Jesus. O Diyos, salamat sa kagalingan, kalakasan,
Salamat po, Diyos. Lord, salamat sa restoration ng physical na katawan ng bawat isa. Lord, salamat po sa inyong grace, sa inyong habag. Pinagaling nyo ang bawat isa. Lord, dalangin ko po na gawin nyo mapanalinginin ang bawat isa. Magkaroon kami ng lugar na kung saan lagi po namin kayong kinakausap. Anointing ng intercession. Lord, palaksin ng bawat isa yung relationship po sa inyo. Salamat po, Diyos. Ipasa nyo po sa amin yung habag nyo. Kung paano nyo kami kinahabagan, ganun din po, yung kahabagang ito ay maipadama din namin sa mga taong nakapalibot sa amin, sa aming pamilya, kamag-anak, kaibigan, kakilala. Salamat po, Diyos, at sila po ay maakay din namin patungo kay Kristo. Sa umagang ito, i-bless din nyo po yung kabuhayan ng bawat isa. Lord, thank you po, walang magugutom sino man. I-bless nyo po, Ama, ang kanilang mga kabuhayan na pinagkikitaan, negosyo man ito, pagpalain nyo. Saka man ito, aani sila ng masagana. Halamanan man ito, aani sila ng masagana. Ito man po ay trabaho sa gobyerno, private sector, mapopromote po sila. OFW man sila, i-bless nyo po yung mga OFW na nasa ibang bansa. Lalo na po yung aming mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Lord, ligtas sila. Binabalot namin sila ng dugo ni Jesus. Lord, walang ligaw na bala, walang missile, walang pwedeng makagalaw sa kanila na nasa ibang bansa. Iingatan niyo po sila, protektado niyo po sila. Kung paano niyo kami nililigtas, gayon din po silang lahat. Lahat ng OFW, sa anumang nagaganap na gera sa ibang bansa, ligtas sila. Sapagkat sila may mga pamilya rito sa bansang Pilipinas. Salamat sa inyong mga anghel na nagbabantay sa kanila. I-promote nyo sila sa kanilang mga trabaho. Salamat po sa kanilang sakripisyo, kaligtasan, O Diyos. Lord, thank you po. We are blessed. Lahat ng simbahan ngayong pong umaga ay muli niyong bisitahin, dalawin. Lahat ng mga gawain, yung habag ng Panginoon Jesus ay padaluyin niyo sa lahat ng simbahan. Lord, thank you po sa healing. Salamat sa revival, restoration sa mga simbahan. Maraming kaluluwa ang maliligtas. O Diyos, sa araw pong ito, yung gawain ngayon, mamayang hapon, mamayang gabi, pupunin niyo po ng kaluluwa ang aming bansang Pilipinas, iba't ibang bansa, pupunin nyo ng kaluluwa ang mga simbahan. Ang buong body of Christ, pagpalahin nyo. Mahal po namin naman ang aming bansa. Mahal namin ang OFW. Maraming salamat po. Lahat ng Pilipino, kung paano nyo kami iniligtas, kaya hindi po ang gawin nyo sa kanila. Mula sa aming Pangulo, hanggang doon sa mga mamamayan. Maraming salamat po sa kahabagan. Ipinagkaloob nyo po ngayong umaga. At alam namin, mabubuhay pa kami ng matagal at patuloy ka namin paparangalan. O Diyos, we are blessed yung mga gagraduate sa buwang ito mula kinder hanggang kolehiyo. Salamat sa mga magulang na nagpaaral. Salamat sa kanilang sakripisyo, sa mga guro. Pagpalain nyo, ang mga kabataan ito ay ipagtatanggol nyo. Sila inspirasyon ng bawat pamilyang Pilipino. Pagpalain ang graduation, recognition magaganap sa buwang ito, susunod na buwan. We are blessed. Lahat ng kabataan dito at sa ibang lugar ay aakyat ng entablado. Gagandang buhay. At sila po ang mga future leader ng simbahan, ng lipunan, mabubuting magulang. Maraming salamat po ngayong umaga. Basbasan nyo kami. I-anoint nyo kami. Anoint us. Empowered us. In Jesus' name we pray. Amen and amen.